Magandang araw mga mi. Isang cake na naman ang natamaan. O diba ang ganda ng aking intro? Kamusta kayo? Tagal kong hindi nakapag-voice over. Ito nga pala yung aking pa-order nung January. Syempre, late upload na naman tayo. Ito nga pala yung mga ginamit ko sa pagbuo ng cake. Tanggal yung cake na order ni client. Bali, ang ginawa ko ay hinati ko lang siya sa dalawa bago ko siya pinagpatong-patong. Ginamit ko nga pala na cake ay moist chocolate cake at ang filling niya ay chocolate ganache. Ang tawag nga pala sa cake na to ay top forward cake. Sa totoo lang, habang ginagawa ko ang cake na ito, ay may nakalimutan ako. Naglagay kasi ako ng board in between, tapos nakalimutan ko maglagay ng sago straw. So, ang ending, inalis ko and then, nilagyan ko siya ng sago straw. Buti na lang ay naalala ko. Ang sabi ko kasi, habang gumagawa ako, ay parang may mali sa ginagawa ko. And then, ayan nga, bali 5 layers yung aking ginawa and then naglagay din ako ng sago straw and 2 na dowels. Ito ay para matibay ang ating cake. So, ganito na yung kanyang kinalabasan. Hindi ko na masyado pinakinis yung chocolate ganache kasi maglalagay din naman ako ng pinaka-icing. So, ganyan yung order ni client. Top forward cake, ang tawag dyan. Kagaya na nabanggit ko kanina. Sa totoo lang, nahirapan ako magpakinis dito. Kasi mahirap naman talaga magpakinis ng square or rectangle cake, hindi siya kagaya ng bilog. O diba, sabi nga nila, magpakinis ka na ng bilog na cake, wag lang itong rectangle or square. Kasi hindi naman talaga biro ang magpakinis ng ganitong cake. At ito nga pala yung design na sinend ni client. Pinabago niya nga pala yung design, pinaalis niya yung drip. At pagkatapos nga, ipinalagyan niya ng kulay blue, yung side at saka yung likod. At ayan, kung kailan magde-decorate na ako. Saka pati namaan, buti na lang sa gilid lang. Fast forward, ayan, minekos-mekos ko na yung cake. At nag-start na rin ako mag-decorate. Hindi ko na napakita sa video kung paano ko pinakinis yung pinakagilid niyan. Basta ang alam ko, kailangan kong mairaos ito. Sa totoo lang ay, grabe talaga yung stress na inaabot ko sa paggawa ng cake na ito. First time ko din talaga gumawa ng ganitong cake and nakaka-challenge din talaga. Nung ako nga ay nagkakabit na ng mga balls, ko palang nasasabi na ay medyo malapit na talaga akong matapos. At sana'y wala na namang aberya na mangyari. Buti na nga lang pala sa design ni client, pinaalis niya yung mga drip. Kasi nagwo-worry siya na baka hindi na rin bumagay. Kaya white na lang yung sa pinakaharap and pinaka-top ng cake. Yung mga initials nga pala ng cake, si client nga pala yung nag-provide niyan. Pati yung number 1. At sa wakas ay natapos na nga itong cake. Nairaos na din, o diba? Hindi ko lang masyado na pulido mga mi, aminado naman ako dyan. Pero ang sarap pala sa pakiramdam kapag nairaos mo na yung cake at ang ganda ng kanyang output. Ang ginamit ko nga pala dyan ng mga fondant toppers ay pastillas. Yung mga topper dyan na balls na maroon and then yung sa girl na topper, ginawan ko rin siya ng video. I-share ko din sa inyo mga mi. So sana'y may natutunan na naman kayo sa isang cake na puro struggle, charot. Sana'y may natutunan kayo sa aking video. So kung nagustuhan nyo ang video na to, please like and share and follow for more. Thank you so much for watching!